Hello Scorpio, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present at ang iyong near future. Scorpio, sa iyong near past, ikaw ay nakaranas ng mga kalungkutan. Ikaw ay nakaramdam ng takot. Mahinang pundasyon, relasyon man ito o karir. Pundasyon mo mismo sa iyong sarili. Kaya ikaw ay nakaranas ng mga stress, nagkaroon ng anxiety. Iniisip mo na ikaw ay magtawid dagat o magtrabaho sa ibang lugar. Nag-isip ka rin upang makapagnegosyo. May mga pangyayari sa iyong nakaraan na ikaw ay nakaramdam ng kahihiyan, trauma. Maaari yung iba sa inyo ay nakakaramdam ng pagkainip o homesick. May mga pangyayari sa iyo na gusto mong makalimutan. Nakikita naman dito ang pagkakaroon mo ng self-confidence kahit napakaraming problemang dumaan sa buhay mo. Nakapag-isip kang magsimulang muli, tumayo kang muli at naniwala sa iyong sarili. May mga plano rin dito na hindi natuloy. Ang pag-iisip mo sa mga negative ay siyang naging dahilan kung bakit hindi ka naging masaya. May nakaramdam ng guilty, pagsisisi, may mga pangyayari na ikaw ay nachismis na siyang naging dahilan ng iyong insomnia. May mga nakaranas na hindi naging masaya sa relasyon dahil sa patuloy na mga sikreto. May mga nakaranas ng bully, sobrang galit, suffering from anxiety disorder, nagkaroon din ng hormonal issue. Meron din nakaranas na hindi naging masaya sa trabaho. At yung iba naman, naapektuhan ng anxiety ang iyong career. Sobrang pag-iisip, sobrang pag-aalala, lalong-lalo na pagdating sa pinansyal. Isa yan sa mga naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng stress and anxiety. At nagkaroon ng mga hindi inaasahang mga pagbabago sa iyong near past, pagkawala ng taong malapit sa iyo, divorce, pang-aabuso, bankruptcy, nakaranas ng sobrang kalungkutan dahil sa mga natural disaster. May mga pangyayari na hindi kayang iwasan, hindi mo talaga ine-expect na mangyayari sa iyo. Kaya marahil yung iba sa inyo sobrang nakaramdam ng takot lalong-lalo na sa iyong buhay. At marahil yung iba sa inyo may mga pangarap o pinangarap na hindi na pwedeng matuloy pa. Kaya maaaring nagkaroon ng pagguho katulad ng nakikita dito sa The Tower. Ang isa sa mga dahilan ng paggalaw ng The Tower ay mahinang pundasyon, halimbawa sa iyong relasyon. Marahil yung iba sa inyo para makapag-move on, lumipat ng ibang lugar. Maaaring yung iba sa inyo ay nag-travel o maaaring nagplano para makapag-travel sa ibang lugar at may nagplano na magsimula ng business, pangangalakal, ipagpatuloy ang iyong mga pinapangarap kahit ikaw ay nakakaramdam pa ng kalungkutan o ng mga problema. Iyan naman ang kagandahan na nakikita sa iyong near past, Scorpio. At dahil dyan ito ang iyong present na sitwasyon, mas kinakailangan mong intindihin o unawain ang iyong sarili, ang iyong nararamdaman. Alamin mo talaga sa iyong sarili kung saan ang iyong direksyon. Pinapahiwatig dito na unti-unti ka nang makaka-recover sa mga mahihirap na sitwasyon. Bagamat yung iba sa inyo hindi pa ready makisalamuha sa iba, makipagkwentuhan, gusto pa rin mapag-isa. Lalong-lalo na sa mga nakakarinig pa ng mga hindi magagandang chismis. At mas maganda ring kontrolin mo ang iyong nararamdamang galit para huwag ka makapagsalita ng hindi maganda. May matututunan kang hindi inaasahan sa mga taong makakasalamuha mo. Kaya huwag mo nang ilayo ang iyong sarili. Maaaring merong kang matanggap na balita dito. O maaaring magkabaligtad, maaaring ikaw ang magbalita. At ipinapaalaala din sa iyo, Scorpio, yung iba sa inyo, huwag masyadong mag-focus sa mga material na bagay dahil hindi ito makakapuno kung ano yung nararamdaman mo. Hindi ka masasatisfied.
Hahanap-hanapin mo pa rin yung kakontentuhan lalong-lalo na sa iyong career path. At ipinapaalaala sa iyo na maging matalino ka pagdating sa money at sa mga investment. Huwag ka masyadong magmadali sa iyong mga gustong mangyari. Bagamat nakikita dito na nilelet go mo na ang mga pinagsisisihan mo, maaring ikaw ay lumalakas na ang loob. Nagkakaroon ka na ng interest, nakakapag-focus ka na sa mga positive. Dahan-dahan lamang, Scorpio, sa mga gusto mong mangyari. Maaaring makaranas ka din dito na mahirapan ka manimbang, maaaring mahirapan ka din dito magkaroon ng balanse sa mga obligasyon mo, at maaaring maging busy ka na siyang pagsimulan ng iyong stress. Energetic ka, Scorpio. Sa pagkakataong ito, gusto mo talagang simulan ang mga gusto mong gawin. Maaaring maging busy ka. Hihirapan ka rin makakuha ng pahinga. Lagi mong tandaan, Scorpio, kailangan maging balanse sa lahat ng bagay. Makikita mo rin ang pagbabago sa iyong career. Kailangan maging aware ka sa mga darating na opportunities o mga opportunities na naka-open para sa iyo. Dahil dyan nakikita ang pagkakaroon ng improvement sa iyong career at sa iyong financial. Oops. Knight of Pentacles. Ipinakikita sa iyong present na sitwasyon na ready ka. Ikaw ngayon ay nakakaramdam ng pasasalamat dahil nalagpasan mo ang mahihirap na sitwasyon sa buhay mo at hindi ka nakaramdam ng inggit para sa ibang tao. May mga desisyon ka ritong pagdadaanan lalong-lalo na sa business. Maaari kang mahirapan magdesisyon o kinakailangan mo magdesisyon pagdating sa iyong money and career. Lalong-lalo na sa mga gustong lumipat ng trabaho. Nahihirapan ka dahil hindi mo sure kung ikaw ba ay makikipagsapalaran o hindi. Ten of Swords. Dito pa rin ang backstabbing, betrayal, mga hindi magagandang chismis, bitterness and enemies. May pilit na gumugulo o ginagawan ka ng kwento, Scorpio. Maaaring nagiging martir pa rin yung iba sa inyo. Kulang sa pansin at exaggerating at mga violenteng galawan. At maaaring magkaroon ng problema sa relasyon, maaaring makaranas ng divorce, separation, breakups. Sinasabi, Scorpio, kung nagiging toxic na ang isang relasyon, wag nang pilitin pa. Kailangan mo nang tanggapin, kailangan mo nang i-let go. Maaaring ikaw ang naaabuso, ikaw ang naloloko, o maaaring ikaw ang dahilan ng panloloko. Kaya asahan pa rin ang mga drama sa iyong kasalukuyan na sitwasyon. Yung iba sa inyo hindi kayang humiwalay sa iyong person kahit unhealthy na ang inyong relasyon. At meron din namang problema dahil sa mga chismis, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Maaaring sa inyong workplace ay ikaw ay nagchichismis. At nakikita rin dito ang hindi pagkakasundo-sundo sa trabaho. Mag-isip mabuti, Scorpio, huwag basta-basta makipagsapalaran pagdating sa pinansyal. At kung merong nagsusugal sa inyo, hindi ito yung tamang pakikipagsapalaran para sa sugal. Ipinapaalaala sa iyo, Scorpio. Two of Wands. Pagpaplano, paggawa ng mga desisyon para sa mga bagong opportunities. Two of Pentacles na ito, nahihirapan ka talagang magbalanse. Maaaring may nakakaramdam pa rin ng galit, sama ng loob, at nakakaramdam pa rin ng lungkot. May makakaranas na hindi makakapagpahinga. Maaaring dumating na ang iyong hinihintay na balita, dahil dyan merong mga biglaang pag-alis. May dalawa kang available na pagpipilian about sa iyong career na maaaring nahihirapan ka magdesisyon. Kung ikaw naman ay nasa business, maaaring may pinag-iisipan ka. Kailangan makita mo ang balanse sa iyong financial o sa iyong career. At dahil dyan, ito ang iyong near future. Dedikasyon at commitment sa relasyon at sa pagiging seguridad sa future, financially, hindi lamang sa sarili, kasama na buong pamilya. Siguraduhin lamang maging balanse sa oras, sa trabaho at sa pamilya. At para naman sa mga single, kailangan may natutunan ka sa iyong nakaraang relasyon para ikaw ay makapag-move forward. Bagamat nakikita pa rin dito ang broken home, lack of security, divorce, separation, mga conflict, hindi pagkakaisa, unhappy home, may mga tutol sa pagmamahalan ng mga anak, kaya ayaw ipakasal. Mag-ingat din dahil nakikita ang miscarriage, homesick, pagkakaroon ng abuso, sikreto sa pamilya,
Maaaring mawala ang kakontentuhan sa isang relasyon na siyang pagsisimulahan ng mga argumento, kaya maaaring masira ang isang pamilya. At nakikita dito ang isang mature female or feminine person. Napaka-controlling ng taong ito, Scorpio. Social climber, materialistic, spoiled, mapagpanggap, selosa. She can simply represent woman who is unpleasant to be around. Tamad, disorganized, magastos, hindi marunong humawak ng pera. Maaaring mawalan ka ng confidence sa taong ito. O maaaring siya ang magdesisyon para sa iyo, Scorpio. Alagaan mo din ang iyong kalusugan pagdating sa iyong near future. Kailangan mag-exercise, pahinga, at maaari magkaroon ng selebrasyon katulad ng weddings, birthday celebration, may mga surprise na paparating lalong-lalo na sa mga events. Maaaring may magbalik galing sa malayong lugar. Wow, Ace of Cups. New beginnings, new relationships, higit sa lahat mga selebrasyon, Scorpio, katulad ng pregnancy. Para sa mga matagal na magkakarelasyon, maaaring mag-propose na ang iyong person. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, maaaring magkaroon ng mga selebrasyon. Two of Fire at Ace of Earth, Scorpio. Pagkakaroon ng bagong partner, partner sa iyong buhay, partner sa iyong negosyo, partner sa iyong trabaho, pagkakaroon din ng mga bagong kontrata. Continue to move forward. Napakaganda nito, Scorpio. At ang Ace of Earth, isa pa itong napakaganda dahil mga importanteng dokumento ito o mga kontrata. Napakalaki na ang chance mo na magkaroon na ng katuparan ang lahat ng mga pinapangarap mo o gusto mo mangyari, Scorpio. Nakakatuwa naman. Sa mga namumroblema sa career, business, nakikita ang improvement. Kaya wag madi-discourage si Scorpio kung magkakaroon ng konting delayed sa iyong mga hinihintay, sa mga gusto mong mangyari, at sinasabing umasa ka na magiging maayos lahat, lalong-lalo na sa mga agreement. At nakikita dito yung mga hindi inaasahan na magkakaroon ka ng pera. Maaaring matupad na ang hinihintay mo, Scorpio, kung ikaw ay naghihintay ng promotion sa iyong trabaho. Kaya kung nag-iisip ka na magsimula ng business, isa rin yan sa napakagandang timing. Kaya ipinapaalaala sa iyo maging maingat na lamang, lalong-lalo na sa mga pipiramahang mga dokumento. Basahing mabuti para maiwasan ang mga conflict o magkaroon ng problema. At improving din pagdating sa iyong kalusugan ang nakikita. Napakasaya ka para sa iyo, Scorpio, at ito ang nakuha mo sa huli, ang Two of Fire at Ace of Earth. Nandito pa ang Ace of Cups at ang Four of Wands. Prosperity, abundance. Kaya ngayon pa lamang binabati na kita, Scorpio, okay? Mapunta naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Kung sa palagay mo, Scorpio, ito ang mensahe niya para sa iyo, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Next.
Scorpio, sa patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po, paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!